Sa totoo lang, naiirita na si Amaya habang nakatingin sa harap ng salamin. Hindi niya lubos maisip kung bakit kailangan siyang pilitin ng tatay niya sa isang bagay na hinding-hindi niya naman gugustuhin. Sino ba namang matinong tao yung papayag na ipakasal sa kung sino na lang dahil lang sa business? Para sa kanya, yung mga mayayaman, puro pera lang yung nasa isip at walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Kaya naman, bago pa man siya maharang ng tatay niya para sa arranged marriage na yon, naisipan na niyang gumawa ng sariling paraan. Kinuha niya yung phone niya at tinignan yung app kung saan siya nag-sign up para sa isang blind date. Sana naman tong makakadate ko ngayon matino. Kahit hindi gwapo, basta wag lang mayaman tsaka mayabang. Habang naghahanda siya, sa kabilang dako naman ng syudad, hindi rin maganda yung timpla ni Gerald. Nakaupo siya sa loob ng isang opisina habang pinapakinggan yung sermon ng kanyang lolo. Gerald, kailangan mo nang ayusin yung buhay mo. Ang daming magagandang anak ng mga business partners natin dito. Pumili ka lang ng isa, tapos ako nang bahala sa lahat. Para rin ito sa ikabubuti ng kumpanya. Lolo, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na ayaw ko nga sa mga babaeng inaalok nyo? Eh ano bang gusto mo? Gusto mong tumandang binata? Hindi pwede yan. Kailangan may magmana ng lahat ng pinaghirapan natin. Hahanap ako ng sarili ko, lo. Dahil sa sobrang kulit ng lolo niya, naisipan din ni Gerald na mag-blind date. Gusto niyang subukan kung paano makipagkita sa isang babae na walang ideya kung sino siya at kung gaano kalaki yung kumpanya nila. Nagsuot lang siya ng simpleng polo shirt at maong na pantalon. Dumating yung oras ng date sa isang maliit na coffee shop na napagkasunduan nila sa app. Pumasok si Amaya at lumingalinga hanggang sa makita niya yung isang lalaki na nakaupo sa sulok. Guwapo ito? Aminin man niya o sa hindi. Medyo malinis yung dating pero mukha namang simple lang. Ikaw ba si Gerald? Napatingin si Gerald sa babaeng nasa harapan niya. Agad siyang natigilan. Simple lang yung suot ni Amaya. Naka-t-shirt lang ito at jeans. Pero may dating yung mukha nito na hindi niya nakikita sa mga socialite na ipinapakilala sa kanya. Oh, ako nga. Ikaw ba si Amaya? Maupo ka. Umupo si Amaya at agad na tinignan si Gerald mula ulo hanggang paa. Salamat. Pasensya ko na kung medyo straight to the point ako pero hindi kasi ako mahilig sa paligoy-ligoy. Ayos lang. Mas gusto ko nga yung ganyan. So, bakit ka nakipag-blind date? Mukha ka namang hindi mawawala ng manliligaw. Natawa ng bahagya si Amaya pero may halong pait yung tawa na yon. Kasi ayaw ko sa mga plano ng tatay ko. Gusto niya akong ipakasal sa isang lalaking hindi ko naman kilala. Basta lang mayaman. Nakakasawa na kasi yung ganung buhay. Ikaw ba? Ano namang trip mo at nandito ka? Pareho pala tayo. Yung lolo ko naman, pinipilit ako makipag-date sa mga anak ng mga kaibigan niya. Sabi ko sa kanya, ayoko sa mga ganoong babae. Gusto ko yung simple lang. Yung totoo. Napangiti si Gerald habang pinagmamasdan si Amaya. Parang nakuha agad ni Amaya yung atensyon niya. May kakaiba itong aura na nakaka-refresh para sa kanya. So, anong trabaho mo? O ano yung pinagkakaabalahan mo sa buhay? Dito medyo kinabahan si Gerald. Hindi niya pwedeng sabihin na siya yung tagapagmana ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Nagtatrabaho lang ako sa isang opisina. Small time lang. Sapat lang para mabuhay. Hindi naman ako ganun kayaman gaya ng mga kinatatakutan mo. Nagpatuloy ang kwentuhan nila. Habang tumatagal yung date, mas lalong nahuhulog yung loob ni Gerald sa dalaga. Gusto niya yung pagiging prangka nito at yung pananaw nito sa buhay. Pero si Amaya, parang may nararamdaman siyang hindi tama. Gerald, alam mo, okay ka naman sana pero parang may hindi ka sinasabi sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nag-uusap lang naman tayo ng maayos Eto na lang yung sasabihin ko sa'yo para malinaw. Bastard ka. Namilog yung mga mata ni Gerald. Hindi niya inaasahan na ganun kabilis siyang tatanggihan. Teka, bakit? May nagawa ba akong mali? O may nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Wala naman, pero kasi ayoko talaga sa mga mayayaman. At kahit anong pilit mo, mukha ka pa rin galing sa mayaman na pamilya. Yung paraan ng pagsasalita mo, yung kilos mo, ramdam ko. Ayoko sa mga taong maraming tinatago dahil lang sa katayuan nila sa buhay. Wait, Amaya. Hindi mo pwedeng kilalanin mo muna ako bago ka manghusga. Hindi lahat ng mayaman masama.
At hindi rin naman ako ganun kayaman gaya ng iniisip mo. Sorry, Gerald. Ayoko lang talagang sumugal. Siguro hanggang dito na lang to. Salamat sa kape. Tumayo na si Amaya at iniwan si Gerald na tulala sa loob ng shop. Hindi makapaniwala si Gerald. Napasandal siya sa upuan at napahilot sa kanyang sentido. Grabe. Busted agad. Dahil lang sa akala niya mayaman ako. Pero imbes na sumuko, lalong na-challenge si Gerald. Ngayon lang siya nakatagpo ng babaeng hindi nasisilaw sa itsura niya o sa kung ano man ang pinapakita niya. Doon pumasok sa isip niya ang isang ideya. Napangiti si Gerald ng nakakaloko. Isang plano ang nabubuo sa isip niya. Kinuha niya yung kanyang phone at tinawagan ng kanyang assistant. Hello, wag mo akong tatawagan sa loob ng ilang linggo. May kailangan akong gawin. Maagang nagising si Gerald na may kakaibang determinasyon. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil paulit-ulit na bumabalik sa isip niya yung sinabi ni Amaya. Para sa isang lalaking sanay na kukuha lahat ng gusto niya, isang malaking sampal yun sa ego niya. Sige, Amaya. Kung yan yung gusto mo, yan ang ibibigay ko sa'yo. Akala mo siguro lahat ng mayaman, hindi kayang mabuhay ng simple. Pwes, papatunayan ko sa'yo na mali ka. Hinalughog niya ang kanyang closet at naghanap siya ng pinakaluma niyang damit. Nakakita siya ng isang kupas na t-shirt na puti na may mantsa pa ng kape at isang maong na pantalon na may mga punit na sa laylayan. Masyado pa rin malinis yung mukha ko. Kailangan medyo madungis. Kumuha siya ng kaunting ulig mula sa kusina at ipinahid sa kanyang braso at sa gilid ng kanyang leeg. Ginulo rin niya ang kanyang buhok hanggang sa magmukha siyang galing sa mahabang tulog o kaya ay pagod sa trabaho. Kinuha niyang isang sako at nilagyan ito ng mga plastik na bote para magmukhang totoong basurero. Perfect. Ngayon, kailangan ko na lang malaman kung saan madalas pumupunta si Amaya. Alam niya kung saan yung subdivision ni Amaya dahil sa impormasyong nakuha niya bago ang blind date. Naglakad siya patungo sa kanto malapit sa bahay nito. Bitbit ang kanyang sako, nagsimula siyang maghalungkat sa mga basurahan sa tabi ng daan. Kadiri. Ano ba itong naamoy ko? Ganito pala kahirap yung trabahong to. Habang naghahalungkat siya, hindi niya namalayan. Napapalapit na pala yung dalagang kanina pa niya iniisip. Biglang natigil si Amaya nang makita yung isang lalaking nakatalikod na nagbubungkal ng basura. Teka, parang kilala ko to ah. Lumingon si Gerald nang marinig ang boses. Gerald? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang itsura mo? Amaya, anong ginagawa mo rito? Teka lang, ikaw yung kadit ko nung nakaraan, di ba? Bakit naghahalungkat ka ng basura dyan? Huminga ng malalim si Gerald at umarte na parang hiyang-hiya. Yumuko siya at pilit na itinago ang kanyang mga kamay na may uling. Amaya, sorry. Nagsinungaling ako sa'yo nung unang date natin. Gusto ko lang kasing mapa-impress ka kaya nagpanggap akong may maayos sa trabaho. Hiniram ko lang yung damit na suot ko noon sa kaibigan ko para hindi ako magmukhang kaawa-awa sa harapan mo. Ano? Ibig sabihin, hindi ka talaga nagtatrabaho sa office? Hindi. Yung totoo niyan. Basurero talaga ako. Ito yung kinabubuhay ko araw-araw. Namumulot ako ng mga bote tsaka dyaryo para lang may makain. Nang nalaman ko kasing blind date yun, natakot ako na baka tanggihan mo ako kapag nalaman mong ganito lang yung buhay ko. Kaya ayun, nagpanggap ako. Natigilan si Amaya. Tinignan niya si Gerald ng maigi. Nakita niya yung mantsa sa damit nito at yung dumi sa balat. Nawala yung inis na nararamdaman niya noong nakaraang date. Bakit mo naman kailangan magsinungaling? Hindi naman ako tumitingin sa trabaho ng tao. Basta marangal lang, okay na. Kasi, sabi mo ayaw mo sa mayayaman. Akala ko naman, kapag nagmukha akong mayaman, mas lalo mo akong aayawan. Pero nung nagpanggap akong medyo okay yung buhay, binaliwala mo pa rin ako. Seryoso ka ba talaga? Basurero ka talaga? Oo, sorry. Siguro mas lalo mo akong aayawan ngayon kasi nakita mo yung totoong ako. Madungis, mabaho at saka walang pera. Hindi naman sa ganun. Sa totoo lang, mas bilib ako sa'yo ngayon kaysa sa unang pagkikita natin. Kasi dito, nakikita ko na nagsisikap ka. Kesa naman dun sa mga lalaking puro yabang lang yung alam pero pera naman ng magulang yung ginagastos. Napangiti si Gerald sa loob-loob niya. Hindi niya akalain na ganito kabilis magbabago yung pakikitungo sa kanya ni Amaya. O tara, huwag ka nang mahiya.
Doon ka ba nakatira sa malapit? Sa may dulo pa ako ng kalsada. Medyo malayo-layo rito. Eto, may dala akong pandesal. Sa'yo na tong kalahati. Mukhang hindi ka pa nag-aalmusal eh. Naku, wag na, Amaya. Nakakahiya talaga. Huwag ka nang tumanggi. Tsaka, gusto ko sanang humingi ng pasensya kung medyo masama yung pakikitungo ko sa'yo nung nakaraan. Masyado lang kasi akong stress sa tatay ko. Umupo yung dalawa sa isang bench sa tabi ng kalsada. Kumain sila ng pandesal habang nag-uusap. Bakit ba? Galit na galit ka sa mga mayayaman, Amaya. Kasi si Papa, akala niya lahat ng bagay na bibili ng pera. Mula nung bata ako, wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho tsaka magpayaman. Pati yung kalagayahan ko gusto niyang kontrolin. Gusto niya akong ipakasal sa anak ng business partner niya para lang lumaki yung kumpanya nila. Para sa kanila, gamit lang kami. Ayoko ng ganun. Naiintindihan kita. Minsan nga yung mga maraming pera, sila pa yung may pinakamaraming problema sa relasyon. Kaya nung nakita kita nung una, akala ko isa ka rin sa kanila. Pero ngayon na alam ko na yung totoo, mas komportable na akong kausapin ka. Salamat, Amaya. Hindi mo alam kung gaano kalaki yung tulong nito sa akin. Akala ko talaga wala na akong pag-asa sa'yo. Friends na muna tayo, okay? Basta mangako ka na hindi mo na uulitin yung pagpapanggap na yon. Mas gusto ko yung totoo ka lang. Promise, hindi na ako magsisinungaling sa'yo tungkol sa kung sino talaga ako. Kinabahan si Gerald sa huling sinabi niya. Alam niyang isang malaking kasinungalingan pa rin lahat. Pero sa ngayon, ito lang yung paraan para mapalapit siya kay Amaya. Sige, Gerald. Kailangan ko nang umuwi. Baka hanapin na ako ni Papa. Mag-iingat ka sa pagtatrabaho mo ah. Huwag mo masyadong pagurin yung sarili mo. Salamat, Amaya. Kita na lang tayo ulit. Pwede ba akong dumaan dito bukas? Sige. Basta, huwag ka nang maghahalongkat sa tapat ng bahay namin ah. Baka mapagkamalan ka pang magnanakaw ng mga kapitbahay. Natawa silang dalawa. Pinanood ni Gerald si Amaya habang naglalakad palayo. Nang masiguro niyang hindi na siya nakikita ng dalaga, agad siyang tumayo at tinanggal ang sako sa kanyang likuran. Naglakad siya patungo sa isang nakaparadang itim na SUV sa kabilang kalsada kung saan naghihintay ang kaniyang driver. Sir Gerald, ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang itsura niyo? Wala to. Bilisan mo. Ihatid mo ako sa bahay. Kailangan kong maligo ng 10 beses. Lumipas yung mga araw at naging mabilis yung pag-usad ng pagkakaibigan ni Gerald at Amaya. Seryoso. Parang kailangan ko na yatang kumuha ng acting award nito. Ang hirap magpanggap pero kapag naiisip ko yung ngiti ni Amaya, nawawala lahat ng pagod ko. Isang umaga, naabutan niya si Amaya na nagdidilig ng halaman sa labas ng kanilang bakod. Agad siyang kumaway habang hila-hila yung kaniyang sako. Oh, Gerald! Ang aga may hata ngayon ah. Marami ka na bang nakolekta? Oo. Medyo swerte ngayong araw. Maraming nagtapon ng mga lata dun sa kabilang kalsada. Malaking tulong na rin to para sa pangkain mamaya. Halika muna rito, maupo ka muna. May tubig ako rito. Siguradong nauuhaw ka na sa paglalakad mo. Lumapit si Gerald at naupo sa paborito nilang bench sa tapat ng bahay ni na Amaya. Tinanggap niya yung baso ng tubig at ininom ito ng may kasamang acting na parang pagod na pagod. Alam mo Gerald, iniisip ko lang, hindi ka ba napapagod sa trabaho mo? Mukha ka kasing matalino tsaka may pinag-aralan naman. Hindi mo ba sinubukang mag-apply sa ibang trabaho? Kahit siguro encoder o service crew, baka mas madali pa yon kaysa rito. Sinubukan ko naman noon, Amaya. Kaya lang, alam mo na, mahirap kapag wala kang backer o kaya kapag hindi ka galing sa sikat na school. Dito sa basura, hawak ko yung oras ko. Walang boss na naninigaw sa akin. Sa bagay, may punto ka naman. Pero sana dumating yung araw na hindi mo na kailangan gawin to. Nakikita ko kasi sa mga mata mo na parang hindi ka para dito. May pangarap ka rin naman siguro, di ba? Yung pangarap ko lang naman ngayon, maging masaya. At sa totoo lang, simula nung naging magkaibigan tayo, parang natutupad na yon. Biglang namula si Amaya. Umiwas siya ng tingin at nagkunwaring inaayos yung hose ng tubig. Nako Gerald, huwag mo nga akong bulahin. Hindi ako nagbibiro, Amaya. Seryoso ako. Nung una kitang makita sa blind date, akala ko talaga ayaw mo na sa akin. Pero nung tinanggap mo ako kahit ganito lang yung buhay ko, doon ko naramdaman na iba ka talaga sa lahat ng babaeng nakilala ko.
Naging madalas yung ganitong usapan nila. Habang tumatagal, mas nagiging malalim yung samahan nila. Isang beses, naisipan ni Amaya na ayain si Gerald na kumain sa labas, sa isang karinderya malapit sa palengke. Hoy Gerald, treat ko ngayon. Masarap yung luto ng tinola rito sa kanto. Halika na, sigurado magugustuhan mo to. Naku Amaya, nakakahiya naman. Dapat ako yung nanlilibre sa'yo. Saka na kapag marami ka nang naibentang bote. Sa ngayon, ako muna. Kumain sila sa isang maliit na mesa. Oh, Gerald, bakit hindi mo kinakain yung malunggay? Masustansya yan. Oo, kinakain ko na. Iniisip ko lang kasi kung gaano ko kaswerte na nakilala kita. Tigil-tigilan mo ako sa mga ganyang banat mo ha. Baka mamaya maniwala na ako sa'yo. Pero sa gitna ng kanilang saya, hindi mawala sa isip ni Gerald yung kanyang tunay na buhay. Minsan, habang kasama niya si Amaya, biglang magre-ring ang kanyang phone. Kailangan niyang mag-excuse at magtago para lang sumagot ng business calls. Hello? Sabi ko huwag mo kong tatawagan sa oras ito. Ano? May problema sa shipment? Ayusin niyo yan. Huwag niyo akong istorbohin. Mabilis niyang ibababa yung phone at bumalik kay Amaya na may malapad na ngiti. Sino yun? Mukhang galit na galit ka. Wala yun. Yung kasamahan ko lang sa pangongolekta ng basura. Naiwala kasi yung sako namin kaya medyo napasigaw ako. Grabe, pati pala sa basura may drama rin. Oo naman, Amaya. Business is business. Kahit basura pa yan. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagiging malapit, nararamdaman na ni Gerald na nahuhulog na talaga yung loob niya sa dalaga. Hindi na ito basta acting lang. Gusto niya yung pagiging simple ni Amaya. Yung tawa niya, tsaka yung paraan kung paano nito pinahahalagahan ang maliliit na bagay. Pero sa kabilang banda, nagsisimula na ring maging komplikado yung sitwasyon sa bahay ni Gerald. Gerald! Nasaan ka na namang bata ka? Araw-araw kang wala sa opisina. Ang sabi ng mga tauhan mo, may pinupuntahan ka raw na subdivision, tapos nakasuot ka ng basahan. Ano bang pumasok sa ulo mo? Lolo, hayaan niyo muna ako. May ginagawa lang akong importante. Para din to sa ikabubuti ko. Importante? Yung pagiging basurero importante? Gerald, may nakapili na tayong marriage arrangement para sa'yo. Yung pamilya nila Mr. Isla, yung may-ari ng malaking construction firm, gusto nilang ipakasal yung anak nilang si Amaya sa'yo. Nanlaki yung mga mata ni Gerald. Parang huminto yung mundo niya sa narinig. Ano? Amaya? Amaya Isla? Oo, bakit? Kilala mo ba siya? Hindi, pangkaraniwan lang kasi yung pangalang Amaya. Pero sigurado ba kayo na siya yung gusto nyo para sa akin? Siyempre, magandang bata yun. Edukada. Tsaka galing sa respetadong pamilya. Kaya ayusin mo yung sarili mo dahil malapit na yung dinner meeting nyo. Napahawak sa ulo si Gerald. Hindi niya akalain na yung babaeng nililigawan niya bilang basurero ay siya ring babaeng gustong ipakasal sa kanya ng lolo niya. Kung malalaman ni Amaya na siya si Gerald na apo ng isang tycoon, siguradong magagalit ito dahil sa pagsisinungaling niya. At mas malala, baka isipin ni Amaya na bahagi lang ito ng plano para mapasunod siya sa arranged marriage. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi pwedeng malaman ni Amaya yung totoo sa ganitong paraan. Kinabukasan, muling pinuntahan ni Gerald si Amaya. Pero sa pagkakataong to, mas seryoso yung mukha niya. Oh, Gerald, parang may problema ka yata. Hindi ka ba nakadami ng kolekta ngayon? Amaya, paano kung sabihin ko sa'yo na hindi lang ako isang basurero? Paano kung may tinatago akong malaking sikreto? Natigilan si Amaya at tinignan siya ng diretso sa mata. Gerald, anong ibig mong sabihin? May asawa ka na ba? O may anak ka na tinatago sa akin? Hindi, wala akong asawa o anak. Ang ibig kong sabihin, paano kung hindi ako kasing hirap ng iniisip mo? Natawa ng malakas si Amaya. Hinawakan niya yung balikat ni Gerald at tinapik ito. Gerald, huwag mo ngang lokohin yung sarili mo. Tignan mo nga yung suot mo. May araw ka na. May dumi pa yung mukha mo. Okay lang naman sa akin kung sino ka. Huwag mo nang ipilit na magpanggap na mayaman ka ulit para lang mapa-impress ako. Mas gusto ko yung Gerald na kasama kong kumakain ng tinola sa karinderya. Alam mo, Gerald, may sasabihin din sana ako sa'yo eh.
Yung tungkol sa arranged marriage na sinasabi ko, mukhang seryoso na talaga si Papa. May napili na siyang lalaki para sa akin. Ah, talaga? Oo, tsaka alam mo ba, hindi ko siya magugustuhan. Kahit gaano pa siya kayaman o kagwapo, hindi ako papayag na maging asawa ng isang taong hindi ko naman mahal at puro pera lang yung alam. Mas pipiliin ko pa yung isang katulad mo na totoo, tsaka simple. Mas lalong nakaramdam ng kaba si Gerald. Napagtanto niya na yung sarili pala niya yung kinamumuhian ni Amaya. Paano niya sasabihin yung totoo? Kung ngayon pa lang, busted na siya. Sana Amaya, sana kapag dumating yung araw na magkakilala kayo ng lalaking yun, bigyan mo siya ng pagkakataon. Anong pagkakataon? No way! Iba yung mundo namin, Gerald. Dito sa piling mo, ramdam ko na malaya ako. Doon sa mundong yun, pakiramdam ko binibenta ako. Umuwi si Gerald na lito. Alam niyang sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat yung kasalanang ginagawa niya. Isang linggo na yung lumipas mula nang malaman ni Gerald lahat sa lolo niya. Sa bawat araw na kasama niya si Amaya, lalong nagiging mabigat ang kaniyang loob. Amaya, kamusta yung araw mo? Mukhang masaya ka yata ngayon ah. Naglalakad sila sa gilid ng isang bakanting lote. Bit-bit ni Gerald ang kaniyang sako. Samantalang si Amaya naman ay may dalang plastic bag na puno ng mga pinagbalatan ng prutas na balak niyang ibigay kay Gerald para raw sa dagdag na basura. Oo naman, nakumbinsi ko kasi si Papa na ipagpaliban muna yung dinner namin ng lalaking yun. Sabi ko, kailangan ko pang paghandaan yung sarili ko. Pero yung totoo, gusto ko lang talagang makasama ka pa ng mas matagal. Napangiti si Gerald, pero may halong lungkot yung kanyang mga mata. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga para magpahinga. Salamat, Amaya, pero paano kung sabihin ko sa'yo na hindi naman siguro ganun kasama yung lalaking yun? Baka naman napipilitan lang din siya gaya mo. Nako, Gerald, wag mo nang ipagtanggol yun. Balita ko, mayabang raw yun tsaka walang ibang alam gawin kundi mag-utos sa mga tauhan niya. Isipin mo na lang, kung ikakasal ako sa kanya, baka bawal pa akong lumabas ng walang bodyguard. Nakakasakal yun, no? Grabe ka naman makahusga, Amaya. Hindi mo pa nga nakikilala. Kung ano-ano na yung sinasabi mo. Baka naman mabait siya kapag nakilala mo ng gusto. Bakit pa parang botong-boto ka sa kanya? Gerald, ikaw yung gusto ko. Gusto ko yung ganito lang tayo. Walang pagpapanggap. Yung nakakapag-usap tayo tungkol sa kahit ano, nang hindi iniisip kung anong sasabihin ng ibang tao. Alam mo ba, nung isang gabi, tinanong ako ni Papa kung bakit lagi ako nasa labas. Sabi ko naghahanap lang ako ng sariwang hangin. Hindi niya alam na kasama ko yung pinakapaborito kong basurero. Sariwang hangin? Amaya, amoy basura ako. Paano naging sariwang hangin yun? Natawa ng malakas si Amaya at hinampas ng mahina ang braso ni Gerald. Kahit na, yung mahalaga, totoo ka sa akin. Yan yung wala sa mga taong nasa paligid ko. Lahat sila may hidden agenda. Lahat sila gustong may makuha sa akin. Pero ikaw, Gerald, ikaw lang yung nakakita sa akin bilang si Amaya. Hindi bilang anak ng isang mayamang negosyante. Sa bawat salitang binibitawan ni Amaya, lalong nabaon sa konsensya si Gerald. Isang araw, habang nag-iikot sila, biglang may tumigil na itim na sasakyan sa harap nila. Isang lalaking nakasuit yung bumaba. Si Dylan, yung head of security ni Gerald. Sir, kanina pa po kayo hinahanap ng lolo nyo. May emergency meeting po sa... Biglang nanigas si Gerald. Mabilis siyang lumingon kay Amaya na ngayon ay nakakunot yung noo at palipat-lipat ang tingin kay Gerald at sa lalaking nakasuit. Sir? Sino siya? At bakit kanya tinatawag na sir? Amaya. Baka nagkakamali lang siya ng taong kinakausap. Manong, sino po ba yung hinahanap niyo? Ha? Sabi niyo kanina, pupunta kayo sa... Manong, nakikita niyo namang nagtatrabaho ako, di ba? Basurero ako. Basurero. Baka yung Gerald na hinahanap niyo yung may-ari ng mall sa dulo. Sinenyasan ni Gerald si Dylan gamit yung kanyang mga mata na umalis na. Mukhang nakuha naman ni Dylan yung mensahe, bagaman kitang-kita sa mukha nito yung pagkalito. Ay, oo nga na. Pasensya na po. Nagkamali lang siguro ako. Akala ko kasi kayo yung... Sige po, pasensya na. Mabilis na sumakay si Dylan sa sasakyan at humarurot paalis. Naiwan si Gerald na pinagpapawisan ng malapot
habang nakatingin sa kanya si Amaya ng may pagdududa. Gerald, sigurado ka bang hindi makilala yon? Bakit parang takot na takot siya sa'yo nung sumigaw ka? At saka mukhang mamahalin yung sasakyan niya. Wala yun, Amaya. Ganun talaga yung mga yun. Basta-basta na lang nang bibintang. Siguro akala nila ako yung magnanakaw na binalita sa radyo. Alam mo na, kapag ganito yung itsura natin, madaling na pagbibintangan. Sabagay, pero nakakapagtaka lang talaga. Gerald, wala ka bang tinatago sa akin? Wala, Amaya. Promise. Basurero lang talaga ako. Gusto mo bang ipakita ko pa sa'yo yung lisensya ko sa pangungulekta? Natawa si Amaya, pero si Gerald, alam niyang hindi na siya ligtas. Kahit saan siya magpunta, may panganib na pwedeng mabuking siya. Amaya, kung sakali bang ayain kitang lumabas sa isang magandang lugar, sasama ka ba? Maganda? Saan naman? Huwag mo sabihin sa dump site ha. Hindi pa ako handa sa ganong level ng date. Hindi naman. Basta, isang lugar na tahimik. Gusto ko lang kasing iparamdam sa'yo na kahit ganito lang ako, kaya kitang bigyan ng magandang alaala. Sige ba? Basta ikaw yung kasama. Kahit saan pa yan. Nang gabing yun, hindi mapakali si Gerald. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya na si Lisa. Lisa, kailangan ko ng tulong mo. Ipareserve mo yung roof deck ng isa sa mga hotel natin. Pero siguraduhin mong walang tao. At saka, kailangan ko ng setup na simple lang. Yung parang picnic pero romantic. At higit sa lahat, wag niyo ako tatawagin, sir, kapag nakita niyo ako. Sir, ano pong nangyayari? Bakit kailangan niyo pong mag-picnic sa roof deck kung pwede naman kayong mag-fine dining? Huwag ka nang magtanong. Basta gawin mo na lang. At pakisabi kay Dylan, huwag na siyang magpapakita sa akin kapag kasama ko si Amaya. Kinabukasan, sinundo ni Gerald si Amaya. Sa pagkakataong to, hindi na siya nakasuot ng basahan. Nagsuot siya ng isang simpleng t-shirt na maayos at malinis na pantalon. Wow, Gerald! Ang gwapo naman natin ngayon. Nag-level up ka na yata ah. Saan tayo pupunta? May alam akong lugar. Medyo malayo pero sigurado ako magugustuhan mo. Sumakay sila sa isang lumang jeep patungo sa hotel. Siyempre, hindi alam ni Amaya na pagmamay-ari ni Gerald ang hotel na yon. Pagdating nila sa rooftop, namangha si Amaya sa ganda ng tanawin. Kita yung buong syudad mula sa itaas. Ang ganda rito, Gerald! Paano mo nalaman yung lugar na to? Akala ko ba pang mayaman lang dito? May kaibigan kasi ako rito na security guard. Pinayagan niya akong umakyat dito basta hindi tayo magkakalat. Eto, may dala akong pagkain. Inilabas ni Gerald yung mga pagkaing binili niya sa tabi-tabi. Isaw, kwek-kwek, at palamig. Pero inayos niya ito ng maganda sa isang picnic blanket. Alam mo, Gerald, ito na yata yung pinaka-romantic date na naranasan ko. Mas okay pa to kaysa sa mga candlelit dinner na pinipilit sa akin ni Papa. Masaya ako na nagustuhan mo, Amaya. Gusto ko lang talagang malaman mo na kahit ano pa yung mangyari, totoo yung nararamdaman ko sa'yo. Habang nakatingin sila sa mga bituin, dahan-dahang hinawakan ni Gerald yung kamay ni Amaya. Sa sandaling yun, parang tumigil yung mundo. Nakalimutan ni Gerald lahat. Gerald, salamat sa lahat. Pakiramdam ko, nahanap ko na yung taong talagang makakaintindi sa akin. Hahalikan na sana ni Gerald si Amaya nang biglang tumunog yung malakas na alarm ng hotel. Isang anunsyo yung narinig sa speaker. Attention, all staff. The President and CEO, Mr. Maximo, is currently on the premises. Please prepare for an emergency inspection. Nanlaki yung mga mata ni Gerald. Yung tinutukoy na CEO ay walang iba kundi siya. Nakita niyang lumingon si Amaya sa speaker at pagkatapos ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. CEO Maximo? Nandito rin ba yung lalaki na sinasabi ni Papa? Baka coincidence lang ulit yun, Amaya. Tara na, baka mahuli pa tayo rito ng guard. Mabilis na hinila ni Gerald si Amaya pababa ng hotel. Habang tumatakbo sila, hindi mawala sa isip ni Amaya yung mga naririnig niya. Parang unti-unti nang nabubuo yung puzzle sa isip niya. Pero pinipilit niyang huwag maniwala. Matapos yung insidente sa rooftop ng hotel, hindi na naging tahimik yung isip ni Gerald. Alam niyang mabilis na naubos yung oras niya. Pero sa kabila ng kaba, mas nangingibabaw yung kagustuhan niyang makasama si Amaya. Kinabukasan, bumalik siya sa routine niya, yung madungis na mukha at yung sakong laging pasan. Amaya,
andito na ako. Pasensya na kung medyo late ako. Napahaba kasi yung tulog ko dahil sa pagod kagabi. Lumabas si Amaya mula sa kanilang gate, pero sa pagkakataong to, hindi na siya nakangiti. May hawak siyang dyaryo at nakatingin siya kay Gerald ng diretso. Gerald, maupo ka muna. May gusto lang akong itanong sa'yo. At sana, sa pagkakataong to, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Kinabahan si Gerald. Umupo siya sa bench at pilit na nagpakitang gilas sa pag-aayos ng kanyang sako. Ano yun, Amaya? Mukhang seryoso tayo ngayon ah. May problema ba sa bahay niyo? Tinignan ko tong dyaryo kanina. May picture dito ng mga top young businessmen sa bansa. Alam mo, may isang mukha rito na kamukhang kamukha mo. Gerald din yung pangalan. Gerald Maximo. Ano bang masasabi mo rito? Ipinakita ni Amaya yung business section. Kahit malabo yung pagkakaprint, malinaw na si Gerald yung nasa litrato. Nakasuit, maayos ang buhok at mukhang napaka-powerful. Naku, Amaya. Sabi ko naman sa'yo, common yung mukha ko. Marami talagang kamukha yung mga poging katulad ko. Tumingin ka sa paligid. Baka may makita ka pang isa pang kamukha ko na nagtitinda ng balot. Gerald, seryoso ako. Nung nakaraang araw, may tumawag sa'yong sir sa loob ng sasakyan. Tapos kagabi sa hotel, nagkagulo yung mga staff kasi daw darating yung CEO Maximo. Ngayon naman, itong nasa dyaryo. Hindi ba masyadong marami ng coincidence? Amaya, makinig ka. Sa tingin mo ba, kung CEO ako, magtsatsaga akong maghalongkat ng basura sa tapat ng bahay niyo araw-araw? Sa tingin mo ba titiisin ko yung amoy ng nabubulok na pagkain? Tsaka yung init ng araw kung may aircon naman ako sa opisina? Natigilan si Amaya. Tinignan niya yung mga kamay ni Gerald na puno ng dumi, tsaka yung butas-butas nitong damit. Siguro nga, masyado lang akong praning. Pasensya ka na, Gerald. Masyado lang kasi akong napipressure sa arranged marriage na yan kaya kung ano-ano na yung naiisip ko. Ayos lang yun. Gets kita. Pero Amaya, promise, hindi kita lolokohin. Yung nakikita mo ngayon, ito yung totoong ako. Muling nagsinungaling si Gerald. At sa pagkakataong to, mas lalong bumigat yung pakiramdam niya. Lumipas yung ilang araw na puno ng lambingan. Naghatid sundo si Gerald kay Amaya. Nagdadala siya ng mga simpleng bulaklak na pinitas lang daw niya sa gilid-gilid. Pero yung totoo ay galing sa mamahaling flower shop. Isang hapon, habang naglalakad si Amaya pauwi galing sa palengke, napansin niya yung isang pamilyar na itim na SUV na nakaparada sa isang madilim na bahagi ng subdivision. Nakita niyang bumukas yung pinto at lumabas yung isang lalaki na kamukhang kamukha ni Gerald. Pero sa pagkakataong to, hindi ito madungis. Naka-side profile yung lalaki at may kausap sa phone. Teka, si Gerald ba yun? Pero bakit siya nakabarong? At bakit siya sumasakay sa ganyang sasakyan? Dahan-dahang lumapit si Amaya para makasigurado. Nang lumingon yung lalaki, nanigas si Amaya. Si Gerald nga, walang dumi sa mukha, maayos yung buhok at may hawak na mamahaling briefcase. Nakita rin ni Amaya yung isang bodyguard na nagbubukas ng pinto para sa kanya. Sabi ko sa inyo, i-finalize nyo na yung deal. At saka, siguraduhin nyo na handa na lahat para sa pakikipagkita ko sa mga isda bukas. Hindi kayo pwedeng magkamali. Nabitawan ni Amaya yung dala niyang supot na mga gulay. Yung tunog ng pagbagsak ng mga kamatis yung kumuha sa atensyon ni Gerald. Lumingon si Gerald at doon, nagtagpo yung kanilang mga bata. Amaya, anong ginagawa mo rito? Namutla si Gerald. Agad niyang binitawan yung phone niya at pilit na lumapit kay Amaya. Pero umatras ang dalaga. Yung mukha ni Amaya, punong-puno ng gulat, sakit at galit. Gerald, o baka dapat kita tawaging Mr. Maximo? Anong ibig sabihin nito? Amaya, makinig ka muna. Ipapaliwanag ko sa'yo lahat. May dahilan kung bakit ko ginawa to. Dahilan? Yung pagsisunungaling mo sa akin araw-araw may dahilan? Yung pagpapanggap mo na basurero ka, na mahirap ka, na nagsisikap ka para mabuhay. Lahat ba yun script lang? Pinaglaruan mo ba ako? Hindi, Amaya. Totoo yung nararamdaman ko sa'yo. Ginawa ko lang yun kasi alam kong ayaw mo sa mayaman. Gusto ko lang mapalapit sa'yo. Gusto ko lang bigyan mo ko ng pagkakataon na hindi mo ko hinuhusgahan dahil sa pera ko. At sa tingin mo, sa paraang to, makukuha mo yung tiwala ko? Gerald, naging girlfriend mo ako kasi akala ko totoo ka. Pero yung totoo, ikaw pala yung kinatatakutan ko.
Ikaw pala yung lalaking gustong ipakasal sa akin ni Papa. Ang galing mo, Gerald. Ang galing mong umarte. Amaya, please. Pag-usapan natin to ng maayos. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Galit ako sa mayayaman dahil sa tingin nila lahat ng tao pwedeng makuha sa pera tsaka panlilin lang. At pinatunayan mo lang na tama ako. Huwag mo na akong lalapitan ulit. Tapos na tayo. Tumakbo palayo si Amaya habang umiiyak. Sinubukang humabol ni Gerald pero pinigilan siya ng kanyang sariling konsensya. Amaya, sorry. Dito na nagsimula yung dilim sa buhay ni Gerald. Habang si Amaya naman, umuwi sa kanilang bahay na namamaga yung mga mata. Sa sobrang galit at frustration, hinarap niya yung tatay niya. Papa, sige, papayag na ako sa arranged marriage na gusto nyo. Ipakasal nyo na ako sa Maximo na yan. Wala na akong pakialam sa buhay ko. Naging mahaba yung gabi para kay Amaya. Pagkatapos niyang makita yung tunay na anyo ni Gerald, parang gumuho yung buong mundo niya. Sa isip ni Amaya, isang malaking palabas silang lahat. Ang tanga-tanga ko. Bakit ba ako naniwala? Bakit ba ako nagtiwala sa isang taong hindi ko naman talaga kilala? Pumasok si Amaya sa kanyang kwarto at doon ibinuhos yung lahat ng iyak. Nakita niya sa sulok ng kwarto yung isang maliit na plastik na bulaklak na ibinigay ni Gerald noong isang araw. Kinuha niya ito at balak sanang itapon sa basura pero hindi niya magawa. Humihikbi siyang naupo sa gilid ng kama habang yakap-yakap yung kanyang mga tuhod. Basurero. Nagpanggap kang basurero. Para lang lukohin ako. Ganun ba kababa yung tingin mo sa akin, Gerald? Na kailangan mo pang maging madungis para lang mahalin kita? Samantala, sa loob ng master's bedroom, hindi rin mapakali si Gerald. Inihagis niya yung kanyang briefcase sa sahig at padubog na naupo sa kanyang leather chair. Ano bang ginawa ko? Sabi ko hindi ko siya lolokohin. Pero simula pa lang, puro kasinungulingan yung ibinigay ko sa kanya. Kasalanan ko to. Sobrang tanga mo, Gerald. Biglang bumukas yung pinto at pumasok yung kanyang lolo. Baka sa mukha ng matanda yung pagtataka dahil nakita nitong hindi pa rin nagbibihis yung apo at mukhang problemado. Gerald, ano nangyayari sa'yo? Akala ko ba masaya ka kasi pumayag na rin sa wakas yung mga isla na ituloy yung dinner para sa arranged marriage nyo ni Amaya. Balita ko, kanina lang tumawag si Mr. Isla. Sabi niya, bigla raw nagbago yung isip ng anak niya tsaka handa na raw itong makipagkilala sa'yo ng formal. Pumayag na siya, lo. Sigurado kayo? Oo. Hindi ko nga alam kung anong himala ang nangyari. Pero mukhang desidido na yung bata. Kaya ayusin mo yung sarili mo. Bukas ng gabi yung dinner. Ito na yung pagkakataon mong patunayan na ikaw yung karapat-dapat para sa kanya at para sa kumpanya. Hindi nyo naiintindihan, lo. Yung Amaya na sinasabi nyo. Siya yung babaeng. Hindi na itinuloy ni Gerald ang sasabihin. Alam niyang kahit ipaliwanag niya sa lolo niya yung tungkol sa pagpapanggap niyang basurero, hindi ito maiintindihan ng matanda. Para sa lolo niya, yung negosyo at yung pangalan ng pamilya ang pinakamahalaga. Sige po, lo. Haharapin ko siya bukas. Pero huwag kayong magulat kung anong mangyayari sa dinner na yan. Kinabukasan, parang may nakabaras sa lalamunan ni Amaya habang nag-aayos siya ng sarili. Pinilit niyang magsuot ng isang dress. Isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Gusto niyang magmukhang matapang. Gusto niyang ipakita sa Maximo na yan na hindi na siya yung simpleng Amaya na naloko nito. Dumating yung oras ng dinner sa isang restaurant. Naroon na yung tatay ni Amaya at yung lolo ni Gerald. Masayang nag-uusap tungkol sa mga posibleng proyekto. Naupo si Amaya sa tabi ng tatay niya habang blanko yung ekspresyon ng mukha. Amaya, anak, ayusin mo naman yung mukha mo. Dadating na yung mapapangasawa mo. Napakabait na bata niyan at siguradong magugustuhan mo siya. Pa, pumayag na ako, di ba? Huwag niyo na akong diktahan kung anong dapat kong maramdaman. Nandito na ako. Pwede na yon. Maya-maya pa, bumukas yung malaking pinto ng private room. Pumasok yung isang lalaki na naka-navy blue suit. Malinis yung gupit ng buhok at napakabango. Nang mag-angat ng tingin si Amaya, parang huminto yung tibok ng puso niya. Ganon din yung reaksyon ng lalaki. Amaya. Oh, Gerald, yan na nga pala yung anak ko, si Amaya. Bakit parang gulat na gulat kayong dalawa? Magkakilala ba kayo? Hindi nakapagsalita si Amaya.
Yung galit na kanina pa niya iniipon, para bang gustong sumabog. Pero sa harap ng kanilang mga magulang, pilit niyang pinigilan ang sarili. So, ikaw pala yung Gerald Maximo na ipinagmamalaki nila. Yung tagapagmana ng Maximo Group. Napakaliit nga naman ng mundo, ano? Amaya, please. Hayaan mo muna ako magpaliwanag sa harap mo. Teka! Mukhang may hindi kami alam dito ah. Nagkita na ba kayo bago ito? Oo, Lolo. Nagkita na kami. Actually, matagal-tagal din kaming nagkasama. Akala ko nga nakahanap na ako ng totoong tao sa mundo. Pero yun pala, yung kaharap ko ngayon, isang magaling na aktor. Amaya, ano bang pinagsasabi mo? Mahiya ka naman kay Gerald. Bakit ako mahihiya pa? Siya yung dapat mahiya. Alam niyo ba kung paano ko siya nakilala? Nagpanggap siyang basurero. Namulot siya ng basura sa tapat ng bahay natin araw-araw para lang makuha yung loob ko. Isang malaking joke lang pala sa kanya lahat ng pinagsamahan naming dalawa. Nanahimik yung buong kwarto. Yung tatay ni Amaya at yung lolo ni Gerald ay napangangas sa narinig. Ginawa ko lang yun kasi mahal kita, Amaya. Alam kong ayaw mo sa mayayaman kaya nung unang date natin sa blind date, nung binasted mo ko, naisip ko na baka kapag nakita mo akong simple lang, bigyan mo ako ng pagkakataon. At totoo naman, di ba? Minahal mo ako bilang basurero. Minahal ko yung Gerald na akala ko totoo. Hindi yung Gerald na nakaupo sa harap ko ngayon na punong-puno ng kasinungalingan. Sa tingin mo ba? Sapat na dahilan yung pag-ibig para lokohin mo ako ng ganito katagal? Araw-araw kong nagpapahid ng dumi sa mukha mo habang ako nag-aalala kung may kinain ka ba o kung napagod ka ba sa paglalakad. Pinagtawanan mo ba ako habang nakikita mo kung naaawa sa'yo? Hindi kita pinagtawanan. Masaya ako kapag kasama kita. Yung mga oras na yun lang yung mga sandali sa buhay ko na naramdaman kong tao ako. Sorry, Amaya. Sorry. Huli na lahat, Gerald. Pumayag ako makipagkita rito dahil gusto kong matapos na yung pangungulit ni Papa. At ngayong alam ko na ikaw paling lalaking yun, mas lalong ayoko nang ituloy ito. Gerald, totoo ba lahat ng to? Nagpanggap kang basurero? Tumayo si Amaya at kinuha yung kanyang bag. Tumingin siya sa tatay niya na ngayon ay hindi na rin malaman yung gagawin. Pa, kung gusto niyo talagang ituloy yung kasal to para sa business, sige, pakakasalan ko siya. Pero tandaan niyo, pirma lang yung ibibigay ko sa inyo. Hindi ko na siya kakausapin o titignan man lang pagkatapos ito. Magiging asawa mo lang ako sa papel, Gerald. Yan yung kapalit ng pagsisinungaling mo. Mabilis na lumabas si Amaya ng restaurant. Naiwang tulala si Gerald, habang yung kanilang mga magulang ay nagkakagulo sa pag-uusap. Nilapitan ni Gerald yung pinto, pero huli na. Nakaalis na yung sasakyan ni Amaya. Naging mabilis yung mga sumunod na araw matapos yung dinner na yon. Yung balita tungkol sa pagpapakasal ni Gerald Maximo at Amaya Isla, naging laman ng mga business circles. Pero sa likod ng mga headline, may 2 taong parang pinapatay sa lungkot at galit. Isang hapon, pumunta si Gerald sa bahay ni Amaya. Hindi siya nakasuot ng basahan, pero hindi rin siya nakasuot. Nakasimpleng t-shirt lang siya at maong na animong sinusumukang ibalik yung imahe ng lalaking minahal ni Amaya nung una. Amaya, nandyan ka ba? Pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang, please. Lumabas si Amaya sa terrace nila habang nakatingin sa malayo. Hindi man lang niya nilingon si Gerald. Ano pang ginagawa mo rito? Di ba nakuha mo na yung gusto mo? Papakasalan na kita. Pirmahan na lang yung hinihintay, di ba? Hindi ko gusto na ganito tayo, Amaya. Ayoko magpakasal sa'yo habang galit ka sa akin. Gusto kong ipaliwanag na yung pagpapanggap ko. Oo, mali yun. Pero yung nararamdaman ko habang kasama kita, totoo lahat ng yun. Alam mo kung ano nakakatawa, Gerald? Hinayaan lang kitang paglaruan ako. Wala akong pinaglaruan, Amaya. Ni minsan, hindi pumasok sa isip ko na paglaruan ka. Takot lang talaga ako. Takot ako na kapag nalaman mo kung sino ako, tatalikuran mo agad ako gaya ng ginawa mo ng blind date natin. Dahil yun yung totoo. Ayaw ko sa mundo nyo. At ngayon, dahil sa kalokohan mo, mapipilitan ako mabuhay sa mundong kinasusuklaman ko habang buhay. Masaya ka na ba? Bakit kailangan maging parusa yung kasal na to? Pwede naman nating subukan ulit, di ba? Yung walang sekreto. Yung totoong Gerald na. Yung totoong Gerald
Sinungaling. Yan yung itatak mo sa isip mo. Sige na, umalis ka na. May appointment pa ako para sa pesting wedding gown na yan. Padabog na pumasok si Amaya sa loob. Iniwan si Gerald na nakatayo lang sa labas ng gate. Napasandal si Gerald sa kanyang sasakyan at napahinga ng malalim. Gusto niyang sumigaw sa frustration. Sa mga sumunod na linggo, naging abala yung lahat sa paghahanda ng kasal. Si Amaya ay parang robot na sumusunod sa bawat utos ng wedding coordinator. Isang gabi, habang nag-aayos si Amaya ng kanyang mga gamit, nakita niya yung lumang t-shirt na isunuot niya nung huling date nila sa karinderya. Bigla siyang napaupo at muling naiyak. Galit siya, oo. Pero sa kaibuturan ng puso niya, naroon pa rin yung pangungulila sa Gerald na nakasama niya sa hirap. Bakit bang hirap mong kalimutan? Bakit ba kailangan maging ikaw pa yung Gerald Maximo na yun? Biglang nagring yung phone niya. Unregistered number pero pamilyar yung boses sa kabilang linya. Amaya, huwag mo sanang ibaba. Gusto ko lang sabihin na bukas. Pupunta ako sa paborito nating karinderiya. 12:00 ng tanghali. Doon ako maghihintay. Kung gusto mo akong makita bilang yung Gerald na nakilala mo, pumunta ka. Gerald, tigilan mo na ako. Hindi na babalik yung dating tayo. Hihintayin kita, Amaya. Kahit hanggang magsara yung karinderiya, gusto ko lang maramdaman ulit na tao ako. Kahit 1 oras lang bago tayo ikasal. Pinatayan siya ni Amaya ng tawag. Sabi niya sa sarili, hindi siya pupunta. Bakit pa? Para masaktan naman. Pero kinabukasan, habang papalapit yung 12:00, hindi mapakali si Amaya. Parang may humihila sa kanya papunta sa kalsadang madalas nilang lakaran noon. Sa karinderya, nakaupo si Gerald sa sulok. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt. Aling nena, 2 order nga po ng tinola. Yung maraming malunggay Paborito kasi ng kasama ko yun. Oh, Gerald! Tagal mong hindi napasyal Nasaan na yung magandang dalaga na lagi mong kasama? Parating na po yun, aling nena. Sana. Lumipas yung 1 oras. 2 oras. Yung tinola, lumamig na sa mesa. Nakatingin lang si Gerald sa pinto. Umaasa na papasok yung babaeng nagbabago ng buhay niya. Yung mga tao sa karinderya ay nagtataka kung bakit hindi man lang ginalaw ni Gerald yung pagkain niya. Sa di kalayuan, nakatayo si Amaya. Nakasilip mula sa kabilang kalsada. Nakita niya si Gerald. Nakita niya yung lungkot sa mga mata nito. Gustong-gusto niyang tumakbo palapit. Yakapin ito at sabihing, ayos lang lahat. Pero naalala niya yung SUV, yung bodyguard, at lahat ng pagsisinungaling nito. Hindi, Amaya. Huwag kang magpauto ulit. Acting lang yan. Alam niyang nandito ka. Kaya siya nagpapakitang tao. Pinigilan ni Amaya yung sarili at tumalikod. Naglakad siya palayo habang bumubuhos yung ulan. Si Gerald naman, nanatiling nakaupo. Hindi siya umalis kahit nabasa na yung semento sa labas at nagsisipag-alisan na yung mga parokyano. Siguro nga, wala na talaga. Tumayo si Gerald. Nag-iwan ng pambayad sa mesa at lumakad palabas sa ulan. Hindi niya napansin na sa kabilang kanto, nakasandal si Amaya sa isang pader. Kumihikbi habang pinapanood siyang maglakad palayo na nakayuko yung ulo. Sorry, Gerald, pero hindi ko pa kayang magtiwala ulit. Pag-uwi ni Gerald, sinalubong siya ng kanyang lolo na galit na galit. Saan ka galing? Basang-basa ka, tsaka mukha kang pulubi sa ayos mo. Bukas na yung rehearsal ng kasal nyo. Gerald, ayusin mo yung sarili mo. Maraming investors yung darating sa reception. Hindi pwedeng magbuka kang talunan. Lo, sa tingin nyo ba talaga? Business lang lahat ng to. Tao rin ako. May nararamdaman. Lumilipas yan, Gerald. Pero yung kapangyarihan at yaman, yan yung nagtatagal. Gawin mo yung tungkulin mo. Tungkulin. Sige, gagawin ko yung tungkulin ko. Pero huwag kayong mag-expect na magiging masaya ako. Pumasok si Gerald sa kwarto niya at tinignan yung invitation card. Samantala, si Amaya naman ay nakatingin sa kanyang wedding gown. Puting-puti, malinis, parang walang bahid ng dumi. Pero sa isip niya, yung kasal na to
ay magiging simula ng isang malabong yugto ng buhay niya. Sabi mo, Gerald, nakuha ko yung atensyon mo nung una nating pagkikita. Ngayon, nakuha mo na yung buhay ko. Sana maging masaya ka sa napanalunan mo. Habang papalapit yung araw ng kasal, lalong naging tahimik yung dalawa. Wala ng text, wala ng tawag. Yung tanging ugnayan na lang nila ay yung mga wedding preparations sa kasal nila. Pero sa kabila ng lahat, pareho silang nagtatanong sa sarili. May pag-asa pa bang maging totoo lahat? O habang buhay na lang silang magiging biktima ng sarili nilang mga desisyon? Dumating yung araw na pinakahinihintay ng lahat. Maliban sa 2 taong nasa gitna nito, yung simbahan ay napuno ng mga puting bulaklak, mga mamahaling dekorasyon at mga bisita. Sa labas, nakaparada yung mga kotseng hindi mo makikita sa pang-araw-araw na kalsada. Sa loob ng isang private room sa simbahan, nakatayo si Gerald sa harap ng salamin. Masaya lahat, pero kung titignan mo yung kanyang mga mata, wala doon yung ningning ng isang masayang ikakasal. Dylan, nandyan na ba siya? Opo, sir. Kadarating lang po ng sasakyan ng mga isla. Inihahanda na po si Ma'am Amaya para sa pagpasok. Salamat. Sige na, mauna ka na sa loob. Gusto ko lang mapag-isa sandali. Nang makalabas si Dylan, napabuntong hininga si Gerald. Kinuha niya yung isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Yung address ng karinderya ni na Aling Nena na isinulat niya noon. Naisip niya, mas pipiliin pa niyang nasa karinderya silang dalawa ngayon kaysa sa loob ng simbahang ito. Amaya, sana kahit sa harap ng altar, maramdaman mo na seryoso ako sa bawat pangakong bibitawan ko. Samantala, sa kabilang dako ng simbahan, nakaupo si Amaya sa loob ng bridal car. Yung wedding gown niya ay sobrang ganda, pero para sa kanya, yung gown na ito ay parang isang mabigat na baluti. Anak, handa ka na ba? Ang ganda-ganda mo. Siguradong matutuwa yung mga bisita natin. At alam mo, malaking tulong talaga yung pagsasamang to para sa kumpanya natin. Pa, hanggang ngayon ba naman, kumpanya pa rin yung iniisip niyo? Ibibigay ko na sa inyo to, di ba? Papasok ako sa loob, magsasabi ng I do, tsaka pipirma sa kontrata niyo. Huwag niyo na sanang ipaalala sa akin na ibinebenta niyo yung anak niyo. Hindi naman sa ganun, Amaya. Alam kong naging komplikado lahat dahil sa ginawa ni Gerald. Pero mabuting tao siya. Nakita mo naman kung paano siya nagpakababa para lang sa'yo, di ba? Nagpakababa o nagpanggap? May pagkakaiba yun pa. Tara na, ayaw kong paghintayin yung mga tao. Mas gusto kong matapos ito ng mabilis. Bumukas yung malaking pinto ng simbahan. Napakapit ng mahigpit si Amaya sa kanyang bouquet. Habang naglalakad siya sa aisle, nakita niya si Gerald sa dulo. Nakatayo si Gerald, tuwid na tuwid yung tindig, at nakatingin ng diretso sa kanya. May kung anong emosyon sa mga mata ni Gerald na hindi maipaliwanag ni Amaya. Lungkot ba? Pagsisisi? O pag-ibig? Nang makarating siya sa harap, kinuha ni Gerald yung kaniyang kamay. Malamig yung mga kamay ni Amaya, samantalang mainit at nanginginig yung kay Gerald. Ang ganda mo ngayon, Amaya. Salamat. Sana masaya ka na sa nakikita mo. Nagsimula yung seremonya. Bawat salita ng pare ay parang dumadaan lang sa kabilang tenga ni Amaya. Hanggang sa dumating yung oras ng wedding vows. Walang binigay na script yung coordinator dahil gusto ni Gerald na maging bukal sa puso yung sasabihin niya. Amaya, nagsimula tayo sa isang blind date kung saan binaliwala mo ako. Pero hindi ako sumuko. Nagpanggap ako bilang ibang tao dahil takot akong hindi mo ako matanggap kung sino talaga ako. Mali ako doon. Yung pagsisinungaling ko yung sumira sa tiwalang ibinigay mo. Pero gusto ko malaman mo na sa bawat araw na naghahakot ako ng basura kasama ka, yun yung mga sandaling pinakatotoo ako. Ngayong araw, sa harap ng Diyos at ng lahat ng taong to, ay pinapangako ko na hindi na ako magtatago sa likod ng anumang maskara. Ibibigay ko sa'yo lahat ng katapatan na nararapat sa'yo. Mahal kita, higit pa sa anumang yaman na meron ako. Natahimik yung mga bisita. Marami yung naguluhan sa sinabi ni Gerald tungkol sa basura. Pero ramdam nila yung katapatan sa boses nito. Napatingin si Amaya kay Gerald. Nakita niya yung isang butil ng luha na pumatak mula sa mata ng lalaki. Gerald, pumayag ako sa kasal nito. Dahil sa galit. Gusto kitang parusahan sa panloloko mo sa akin.
Gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano kasakit yung mabuhay sa isang relasyong walang katotohanan. Pero habang nakatayo ko rito at nakikinig sa'yo, naalala ko yung Gerald na nagdala sa akin ng pandesal noong nagugutom ako. Naalala ko yung Gerald na ipinagtatanggol ako sa mga aso sa kanto. Hindi ko alam kung mapapatawad kita ngayon. Pero sige, susubukan nating panindigan yung aido na ito. Dahil sa kabila ng lahat, ikaw pa rin yung Gerald na minahal ko. Nang matapos yung kasal, naging mabilis yung reception. Puro batian, puro picture. Puro ngiti na para sa camera lang. Pagdating ng gabi, dinala ni Gerald si Amaya sa kanilang bagong bahay. Pumasok sila sa loob, pero nanatili yung distansya sa pagitan nila. Inilapag ni Amaya yung kanyang bag sa sofa at tinignan yung paligid. So, eto na yon, yung bagong kulungan ko. Amaya, hindi to kulungan. Bahay natin to. Pwede mong gawin kahit anong gusto mo rito. Kung gusto mong baguhin yung pintura, yung furniture, sige lang. Salamat. Pero Gerald, huwag kang mag-expect na dahil kasal na tayo, magiging okay na yung lahat sa kwarto. Matutulog ako sa guest room. Naiintindihan ko. Hindi kita pipilitin sa anumang bagay na hindi mo gusto. Handa akong maghintay, Amaya. Kahit gaano pa katagal. Bakit mo ba ginagawa to? Bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang babaeng mas sunurin, tsaka hindi ka itataboy? Dahil ikaw lang yung nagmahal sa akin nung wala akong maipagmalaking kahit ano, kundi yung sako ko. At hindi ko yun ipagpapalit sa kahit kanino. Pumasok si Amaya sa guest room at isinara yung pinto. Naiwan si Gerald sa sala, mag-isa. Napatingin siya sa kanyang singsing. Kasal na sila. Good night, Amaya. Bukas, panibagong simula na naman. Hindi alam ni Gerald na sa loob ng kwarto, nakasandal si Amaya sa pinto habang hawak yung kanyang dibdib. Yung galit niya ay unti-unting nadadaig ng pagod. Pero sa likod ng lahat ng sakit, may maliit na bahagi ng puso niya yung gustong maniwala na baka nga yung Gerald na kaharap niya ngayon ay yung Gerald na minahal niya sa kalsada. Sana hindi mo na ako saktan ulit, Gerald. Kasi ito na yung huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Lumipas yung unang buwan ng kanilang pagsasama sa ilalim ng iisang bubong. Pero yung mansyon ni na Gerald at Amaya ay nanatiling tahimik at malamig. Si Gerald ay maagang umalis para sa opisina. At si Amaya naman ay ginugol yung oras sa pagbabasa o sa pag-aasikaso ng kanyang mga sariling proyekto. Pilit na hindi pinapansin yung presensya ng asawa. Amaya, nagluto ako ng almusal. May sinangag tsaka tuyo rito. Alam kong paborito mo to. Dati. Napatigil si Amaya sa paglalakad, pababa ng hagdan. Tinignan niya yung hapagkainan. Amoy na amoy yung bawang. Eksaktong-eksakto sa kung paano niya gusto yung luto ng sinangag. Pero imbis na maupo, kinuha lang niya yung kanyang bag. Salamat, pero sa labas na lang ako kakain. May pupuntahan ako. Kahit konti lang. O kaya, gusto mo bang ihatid na kita? Wala naman ako masyadong gagawin sa opisina. Gerald, may driver ako. At saka, wag mo nang gawin to. Hindi mo kailangan magpanggap na asawang maalaga para lang bumawi. Sabi ko naman sa'yo, okay na ako sa ganito. Pero hindi ako okay, Amaya. Isang buwan na tayong ganito. Miss na kita. Miss ko na yung boses mong tumatawa. Hindi yung boses mong palaging seryoso. Umalis si Amaya nang hindi sumasagot. Sa loob ng sasakyan, napahawak siya sa kanyang noo. Nahihirapan siya. Gusto niyang maging matigas. Pero tuwing nakikita niya si Gerald na nagsisikap na gawin yung mga simpleng bagay na ginagawa nila noon, bumabalik yung lahat ng alaala. Isang gabi, umuwi si Gerald na medyo late. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Amaya na nakaupo sa veranda, nakatingin sa mga bituin habang may hawak na tasa ng tsaa. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi nito, pero nag-iwan ng distansya. Alam mo, nung nagpapanggap akong basurero, akala ko yung pinakamahirap na parte ay yung amoy ng basura tsaka yung pagod sa paglalakad. Pero mali ako. Yung pinakamahirap pala ay yung itago sa'yo kung gaano ako kasaya tuwing tinitignan mo ako. Bakit ba nagpapaliwanag ka pa? Tapos na yon, di ba? Kasal na tayo. Nakuha mo na yung alliance na gusto ng pamilya mo. Wala akong pakialam sa alliance, Amaya. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Marami na ako niyan. Hindi niyan kayang bilhin yung tingin mo sa akin noon. Yung tingin na puno ng tiwala.
Gerald, yung tiwala parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong glue yung gamitin mo, kita pa rin yung lamat. Tuwing titingin ako sa'yo, yung nakikita ko ay yung lalaking nagnakaw ng pagkakataon na makilala ko yung totoong ikaw sa tamang paraan. Paano kung simula natin sa simula? Yung totoong simula. Pwede ba tayong lumabas bukas? Hindi sa restaurant, hindi sa hotel. Sa parke lang, maglakad tayo. Anong pinagkaiba nun sa dati? Ang pinagkaiba, alam mo na yung totoo. At kahit alam mo na lahat, nandito pa rin ako, sumusubok. Please, Amaya, isang araw lang, kapag hindi mo pa rin ako mapatawad pagkatapos nun, hindi na kita kukulitin sa mga ganitong bagay. Nag-isip si Amaya ng matagal. Nakita niya yung sinseridad sa mukha ni Gerald. Sige, isang araw lang, pero huwag kang mag-expect ng kahit ano. Kinabukasan, pumunta sila sa isang public park. Simple lang yung suot ni Gerald. Isang lumang t-shirt na pambahay at shorts. Ganon din si Amaya. Naglakad sila sa ilalim ng mga puno. Kumain ng kwek-kwek sa gilid ng daan at pinanood yung mga batang naglalaro. Naalala mo yung huling kain natin ito? Sabi mo sa akin, ayusin mo yung pagtusok. Baka mahulog yung sauce. Oo, kasi ang kalat-kalat mong kumain nun. Akala ko talaga hindi ka sanay kumain sa labas kasi mahirap ka. Yun pala, hindi ka sanay kasi sanay ka sa fine dining. Sa totoo lang, mas masaya akong kumain dito. Mas malaya yung pakiramdam ko. Amaya, alam mo ba nung makilala kita, pakiramdam ko nakawala ako sa isang hawla. Yung buhay ko nun, puro schedule, puro meeting, puro expectations. Pero nung kasama kita, kahit nagpapanggap ako, doon ko lang naramdaman na may kwenta yung bawat hininga ko. Naupo sila sa isang bench. Humarap si Gerald sa kanya at hinawakan yung kanyang mga kamay. Sa pagkakataong to, hindi bumitaw si Amaya. Patawarin mo ako sa lahat ng maling desisyon ko. Patawarin mo ako kung naging duwag ako na harapin ka bilang ako. Pero sana, bigyan mo ako ng chance na patunayan na yung Gerald na minahal mo sa kalsada ay yung parehong Gerald na asawa mo ngayon. Magkaiba lang yung suot, pero iisa lang yung tumitibok dito. Itinuro ni Gerald yung kanyang puso. Nakita ni Amaya na may luha na sa mga mata nito. Sa sandaling yon, lahat ng galit na itinago niya sa loob ng isang buwan, unti-unting natunaw. Naisip niya, kung hindi dahil sa pagmamahal nito, hindi gagawin ni Gerald lahat ng sakripisyong yon. Alam mo, Gerald, nakakainis ka. Sobrang nakakainis ka kasi kahit anong gawin kong pagtataboy sa'yo, parang mas lalo kitang gustong patawarin. Ibig bang sabihin yan, may pag-asa na tayo? Hindi ko pa masasabing okay na lahat. Pero, siguro, pwede nating subukan. Pero sa isang kondisyon. Kahit ano. Ano yun? Mula ngayon, wala ka nang itatago. Kahit gaano pa kaliit, kahit gaano pa kapangit yung katotohanan, sasabihin mo sa akin. At saka, gusto ko pa rin ng tinola bukas ng umaga. Natawa ng malakas si Gerald at biglang niyakap ng mahigpit si Amaya. Sa pagkakataong to, gumanti ng yakap ang dalaga. Promise, Amaya, magsasawa ka sa pagsasabi ko ng totoo. At yung tinola mo, ako mismo yung mamimili ng manok tsaka malunggay sa palengke bukas sa madaling araw. Huwag ka nang magpanggap na basurero sa palengke ha. Baka may makilala sa'yo. Mapahiya pa ako. Hinding-hindi na. Maglalakad ako doon bilang ako. Yung asawa ng pinakamagandang babae sa mundo. Nabibili ng manok para sa asawa niya. Naglakad sila pa uwi ng magkahawak kamay. Alam nilang marami pa silang kailangan ayusin. Marami pang lamat yung kailangan hilumin. Pero sa unang pagkakataon mula nang ikasal sila, pareho na silang humihinga ng maluwag. Salamat, Amaya. Salamat sa pagkakataon. Salamat din, Gerald. Sa pagiging matyaga mo sa akin. Kahit nabasted ka na nung una, hindi ka talaga sumuko. Paano ako susuko? Ay sa basura pa lang. Nahanap ko na yung kayamanan ko. Natawa sila pareho habang papasok sa kanilang bahay. At doon nagtapos yung kanilang mahaba at makulay na paglalakbay. Isang paglalakbay na nagturo sa kanila na mas mahalaga pa rin yung lalim ng pagmamahal at lawak ng pag-unawa sa isa't isa. Habang naglalakad sila pabalik sa loob ng kanilang bahay, alam nilang anuman yung hamon na dumating, basta't magkasama sila at tapat sa isa't isa. Hinding-hindi na sila maliligaw ulit.
Wakas.